Praise be to God, mga kaabyanan, kagaton nga mga utod sa Ginoo, mga fellow preachers, street preachers, kag mga estudyante sang pulong sang Dios like us, padayon kita, no? Ang aton pagtuon is still ara pa kita sa Book of Hebrews. Ang aton nga objective is to prove nga wala po mali ang King James Bible sang ginsulat niya, nga ang writer sang Book of Hebrews is the Apostle Paul. Kabay pa man nga may ara kita nga mga tadlong nga heart, kag hindi naton pagtindugan kuning kaso man nga nahaylo kita sa mga books sa mga naga-dispensation pero hyper dispensationalist gali sila. Anong bot ko silingon nga magsiling nga hyper? Nasubrahan ka-divide sang pulong sang Dios. Pati pinto, no? Gina-divide nila. Pati kama. May mga study about prophetic kama. No? Well, they are good study. Subong ginatanaw naton sa sini naman kung sino si Apostle Paul first bago kita magpamatuod. Suno sa Biblia sa 1 Timothy 1:15 to 16, the Apostle Paul becomes our pattern in every Christian aspect. Sang bago kita magtapos yesterday, gipamatud-an naton nga be followers of me, pero siling ni Paul markahi sila nga wala nagalakat suno sa amon as plural nga paggawi. Kita mo mga kabyanan, hindi ini solidify nga ang truth si Apostle Paul lang ang nakabalo. In fact, mapamatudan ko sa inyo that before si Paul nagagsulat sang sini nga mga books, the apostles are already or were already guided about this truth. Kay Apostle Paul lang gin-reveal. Okay, amat-amato nato nina, kabay pa man nga padayon kamo nga mag-take note. Siling sang 1 Timothy 1:15, this is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners. Napakaklaro. Ang purpose sang death ni Jesus Christ sa redemptive program sang Dios, kaluwasan. Ang rason kung nga nagbayad si Jesus Christ sang aton mga sala, kag nag-antos siya sa krus para nga maluwas kita nga makasasala. Kag siling ni Pablo, of whom I am chief. Siya gid ang hari-hari pagkabig niya. Howbeit for this cause I obtained mercy. Nakabaton siya kaluoy. Notice, that in me first, kita niyo, nga sa akon una, Jesus Christ might show forth all long suffering. Ang problema kay pagambal ni Paul dira, that in me first, ang mga hyper-dispensationalist nagsiling na tanan nga intsakto nga doktrina kay Pablo nagsugod. Hasta nga nakalambot na sila sa doktrina nga si Pablo na amo ang nag-start sang church. No way, sir. The mystery of the church was only revealed to the Apostle Paul. Daw pareho kay Moises nga sobra 1,500 years later, bago ging-create sang Diyos ang heaven and earth, kag mga account party kay Abraham, kay Isaac, the first 5 books, ang writer sina si Moises. So kay si Moises, 1,500 later na nagsulat sang book, sang Pentateuch siling nila, the first 5 books. Ambot silingon sina si Moises, amo palang tong pag-reveal sang Diyos sang truth? No, ginpasulat lang sa kay Moises, the same kay Apostle Paul. Ang ginambal din ni Apostle Paul, that in me first, Jesus Christ might show forth all long suffering. Nga kay Pablo, kay man ginakabigya nga siya mo ang pinaka-hari-hari nga makasasala. Amo nang ginambal niya. Para ano? For a pattern to them which should hereafter believe on Him to life everlasting. So si Apostol Pablo, siya amo ang naging pattern, no? Siya mong naging sulundan sang long suffering sang aton mahal nga Dios, sang salvation gani. Amo nang ginanambi niya. But let us not make this overboard, no? Nga ang church kay Paul nagsugod, salvation by grace si Paul ang nagsugod. That is not true. That is far from the truth. Si kay Apostle Paul lang niya gin-reveal ang tanan. He is a very important. In fact, I would like to say, let us take caution, no? Nga himuunta sila ni Pedro or the other apostle nga maging main pattern in this period of time. Why ko nagasiling nga sala ang ilang ginawali?
Pero ang masami nga gina-contest amuning wali ni Pedro, amuning wali ni Pablo, sala ang wali ni Pedro. Wala sing sala sa wali ni Pedro. Lain-lain lang ang application Hindi kita mag-overboard, mga kaabyanan. No? Kay man masubo ina. Well, ini amat-amaton ko lang ini mga kaabyanan. No? Now, the Holy Spirit clearly established that the Apostle Paul is the minister of Jesus Christ to the church. He enables the Gentiles to be an acceptable, nga ang ila offering will become acceptable to God. Amo to kay nang Romans 15:16. Si Paul amo ang God's anointed nga maging teacher, apostle, kag preacher sang body of Christ. 2 Timothy 1:11. Siling ni Paul, whereunto I am appointed a preacher, an apostle, and a teacher of the Gentiles. So kung may wisdom ka, you take heed kung anong ginahambal ni Apostle Paul. Yes, Pastor. Si Apostle Paul gid. Tinga karon ang aton nga subject, kung importante si Paul because he is appointed preacher, apostle, and teacher of the Gentiles. Hindi ba lang nga dapat concern ka nga questionon ang ginahambal sang King James? Nga ang writer siniya mo si Apostle Paul? What are you doing? Abi ko kay Apostle Paul kita tanan. Pero nga pag-abot sa Book of Hebrews, sundon yun ang mga libro nga na, kag mga author nga na, because may mga sugpon ang ilang nga mga ngalan. Masubo, no? You give so much emphasis sa kabuhi ni Paul that he is a preacher, an apostle, and a teacher of the Gentiles, naton. And yet, magsiling ang Book of Hebrews. The epistle of Paul, the apostle, to the Gentiles. Oh, no, sala na. Hindi si Paul ang nagsulat sang Hebrews. Nagapati kami ng King James Bible, perfect, kag inspired, kag preserved. Pero no. Hindi si Pablo nagsulat sang Hebrews. Kululbaan, no? Kululbaan nga klase attitude. Kinahanglan gid naton to take heed and do what the apostle said, di ba? Philippians 4:9, those things which you have both learned and received and heard and seen in me, do. Tapos ma-question ka sa Book of Hebrews kay mas maalam ka pa sa Diyos. Hindi ka mag-admit. Now, kung new versions kag new Bibles na, tanan nga mga new versions wala na butang nga si Pablo ang writer da. King James lang ang nag-maintain sang sina nga truth. The gospel revealed ginpahayag kay Pablo. Magsiling kang ginpahayag put silingon bago lang nagsugod. Kung may ara nga kwarta nga nadula kag atoto sa puno sang kahoy, tatlo na to kadlaw nga didto ang kwarta sa puno sang kahoy. Kag gindala sang bata sa imo, gin-reveal niya reading kwarta kay sino ni kwarta ang silingon sina bago lang to ang kwarta nga nagtupa didto. The gospel of the grace of God was there already after the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Amo ng gospel sinin ni Paul, the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Anong ginanamin ninyo nga may gap? Anong ginahambas ang madamo ni nga may Messianic church pa? Kay gamba si Paul nga may ara na nga in Christ before me. Nauna pa sa iya. Hindi in Christ to ya pastor, pero ang butsilingon to, hindi to ang church naton subong body of Christ, kundi Messianic church to. Wala gani sang reference party sa Messianic church. Siling ni Paul sa Romans 16:25, now to him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. Ano tong mystery? Parte sa mystery of the church revealed to the Apostle Paul. Kabay pa nga, liwat may natunan kita, i-share lang ninyo po ang study nga ni kung sa banta nyo beneficial. Thank you po. God bless po. See you again next day.